Let's talk about the elephant in the room. Pwede bang pag-usapan dito sa puntong ito ng paglilitis, yung mental health ng impeached official? Di ba sa kwan lang yun, Barry, sa isang trial court? Na mag-i-invoke ka by reason of insanity? Sa impeachment Hindi yung siya mag-invoke. Ang sa akin kasi pinag-uusapan natin dito, fitness to remain in For office. public office. For public office. Ano sabihin yun? Yung sa kontekstong yun, di ba? Yung ganyan, di ba? Yung ang justification ng kanyang mga abogado, ano yun she was being threatened supposedly. That in itself, disputable pa yun, di ba? Hindi natin sigurado. Baka invento lang. Pero yun, di ba? Yung realistic shit, may nakikita kang pattern, hindi yan yung first time na nagwala yan in public. Nanuntok pa ng sheriff yan. So, I think kung elephant in the room dyan, pag-usapan din yung mental state niya. Ako, tingin ko it's a valid issue to take up in an impeachment. Kasi obviously, tama ka fitness for public office ang pinag-uusapan. So, it's one of the things na dapat i-consider. So, ano yan Kumbaga, kung sa pag-iwas mo sa, hindi nag-threaten yan, pero nawala sa sarili nung panahon na yon. Kaya hindi dapat natin seryosohin dahil talagang sobra siyang na sweep away ng kanyang puot at galit at emosyon dahil sa ginawa kay Zuleika Lopez. Ibang issue ngayon ang kailangan niya sagutin. Palibagong article of impeachment yun. Well, hindi ka na pwede magdagdag ng articles of impeachment. Pero obviously, dapat i-consider yun ng impeachment court. Nandyan, lumabas Yun Pag-usapan naman natin itong cryptic message ni yung sabi ni Attorney Barry, empleyado ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya ordinary employee, di ba? Ito yung Chief of Staff. Chief of Staff. Nagpunta sa Senado kanina, ang sabi niya, prepare for Typhoon Inday. Yan. Kabahan kayo. Hindi kasi may parating na bagyo, hindi ba? Yun ba yun? Baka naman abiso lang niya na mag-ingat ang mga tao dahil padating talaga yung actual na typhoon. Okay naman ang ibig sabihin, di ba? Mukhang lang. So hindi siya conditional threat. Hindi siya conditional threat. Wala naman threat Maganda nga kayo Saka kung si Inday naman ito, nagpunta na nga sa Senado, ano pa bang hinahanap nyo? Nagpa-press ko na nga ng pagkahaba-haba, sang katutak yung mga tanong. Isipin nyo. Ano pa bang hinihingi ninyo? Ang hirap lang kasi mag-issue ng ganong statement na parang tigas, tapang. Hindi pa humaharap yung si VP Sara sa kahit na anong venue para sagutin itong mga accusations na to Hindi siya humarap sa House, hindi pa siya humarap sa Senate. So, medyo mahirap pa magmatapang kung kahit minsan hindi ka pa actually humaharap doon sa mga charges laban sa'yo. Kung ako yung defense team niya, haharangan ko yung pagtawag sa kanya as a witness ng prosecution. Kung ako yung defense team niya, i-avoid ko na siya ay humarap sa impeachment court at magsalita unless wala na talaga ako ibang choice. Teka, sige. Good question yan. How do you prevent it? Kasi pwedeng argument dito. Teka, siya yung the best person na tanungin. Siya yung nag-issue ng threat I-claim niya yung right against self-incrimination. Yung right against self-incrimination, may dalawa kasing levels yan. Yung mas mababaw na level ay kapag tinanong ka at yung sagot ay posibleng makapag-incriminate sa'yo, mapapaamin ka na gumawa ka ng krimen o paglabag sa batas, pwede mong mag-refuse sagutin yung tanong na yon. Yun yung mas mababaw na level. Yung mas malalim na level, sa criminal cases, hindi pwedeng patawag ng prosecution yung akusado. Kasi hindi ka pwedeng gawing testigo laban sa sarili nyo. Ngayon, obviously, hindi naman to criminal case. Pero ang magiging argumento ng defense dyan ay parang criminal case na rin ito. Kasi may mga accusations against the Vice President, yung consequences mabigat, ma-remove siya from office, mapapatawan siya ng perpetual disqualification na isa sa mga punishments sa mga criminal cases natin sa ilalim ng Revised Penal Code. So dapat tratuhin natin to na parang criminal case and therefore hindi dapat payagang patawag ng depensa. Kung ako yung yun ang i-argue ko dito, and as a matter of strategy, ayaw mo paharapin si VP Sara Duterte. Bakit kasi, naman? Baka ma-confirm?
baka kung ano ang masabi niya Yun yung point Hindi mo alam Meron siyang history of saying kung ano-ano when put on the spot So kung ako yung depensa, ayoko nung uncertainty na yun. So Meron siyang gusto history kong ng control yung public- narrative namin. Meron siyang history ng public combustion. Okay, sige. Doon pa kaya sa sa impeachment court. First week pa lang naman, first 3 days pa lang. Kasi trained to sa courtroom, supposedly itong mga to no? Baka nandun yung element na kailangan din nila magpakitang gilas sa kanilang kliyente. And baka tingin nila, mamemesmerize yung public pag nakita nila yung kanilang galing sa cross-examination. Kumbaga nagiging performative without realizing na, teka, impeachment trial dito. Yung nakalektahan nyo, nakagawian ninyo sa ordinary courtroom might not necessarily be effective in this case. And I think they should learn their lesson from the Corona Defense Team noong 2020. Exactly. Akong tanong, di ba kahapon, pinilay ng defense yung clip nung nagsasalita itong si Zulaika Lopez. Mhm. Honestly, ang tumatakbo sa isip ko, anong purpose nun? Basically, I think that was meant to explain the context of the Vice President's outburst. Yes. Pero hindi ba nakasama pa sa kanilang kausa yun? Tingin ko dalawa yung objective nila. Yung legal objective para masuportahan nga yung sinasabi mo. Yung parang hindi naman pinag-uusapan na parang theory na dinidevelop nila na hindi to threat kasi it was prompted by prior harassment. Okay, doon sa kanyang mga tauhan, sa kanyang pamilya, etc. Tingin ko yung political objective i-support yung kanilang continuing narrative sa labas na lahat ito ay pang-aapi sa mga Duterte, sa kanilang mga kakampi, sa kanilang pamilya, etc. So yung pag-iiyak-iyak ni Attorney Zulaika Lopez doon, yun yung kanilang parang appeal for sympathy. Tinaman nyo, kawawa naman. Inapi, hindi binigyan ng hindi ginalang ang kanyang karapatan, diniinan. Ang kasalanan lang naman niya ay malapit siya kay VP Sara Duterte, etc. Yun yung tingin ko, yun yung objective. Ngayon, whether na-achieve yung objective na yun, ibang usapan. Kasi legally, ang naging epekto, napadali yung justification para sa prosecution na patawag si Attorney Zulaika Lopez. Kasi di ba, pansin nyo, no, di ba nung una, nung binabasa ni Attorney Ligutan yung mga witnesses, hindi kasama si Attorney Zulaika Lopez Oo nga, nasama Pero pa siguro tuloy. na-realize sila on the fly na teka, binigyan nila sa atin yung yung opening na dahil present nila, hindi ngayon pwede natin patawag. Pwede natin tanungin tungkol doon sa gabing yun. Nakatabi niya mismo si BP Sara, so pwede natin tanungin tungkol doon. So mukhang tinake nila yung opportunity na yun. And that was an opening provided by yung defense playing yung particular excerpt na yun. Actually, meron din silang line of questioning kahapon o nung isang araw. Sinabi kasi nila, inimbestigahan nyo ba yung threat sa buhay ni Vice President na sinasabi ni Vice President? Ayun, kayang-kayang sagutin nyo ng NBI. Actually, kinausap nila si Vice President para saan nanggaling yung threat. No? At handa silang tugisin kung merong lead tungkol sa threat. Pero nagsara si Vice President. Kaya kayang-kayang sagutin yung ganong klaseng linya. Isang pinapalabas kasi ng defense, parang hindi nyo inimbestigahan. As part ng context, ng context na dinedevelop nila, na meron talagang threat kay Vice President Sara. No? At hindi nyo inimbestigahan yung threat na yan. Actually, kayang-kayang sagutin ng NBI yon. Dahil talaga namang for several days, hinabol nila si Vice President Sara para tanungin, saan ba nang galing yung threat?